talaga namang nagsisipagbagsakan yung ulan, ano. Ganda nitong isa na to, oh, grabe. Kapal nung dahon, meron pang paganda ng variety na to, white and pink. Kasi may nakita kami na parang sobrang liliit ng mga bulb nila, at minsan yung mga maliliit na bulb. Hello everyone, this is Sir Misunaw, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. At ngayong araw na ito, maulan na naman at nagbabadya yung pagbaksak nito, no? At medyo madilim ang panahon, pero tingnan nyo naman yung ating background dyan. O, diba? Sobrang gaganda ng ating mga caladium. At yan yung ating pag-uusapan ngayon, yung caladium natin during the rain, ano? At ano na ba yung nangyari sa kanila? Samahan nyo ako at ipiplex ko sa inyo yung mga magaganda nating halaman. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito pag-usapan natin tong ating mga caladium, ano. At kung napapansin nyo po, every time na magbablog ako, yan yung ginagawa kong background, ano, kasi po makukulay, ano. Alam natin yung ating mga caladium, sila yung mga hugis, puso yung dahon, tapos ang striking ng colors nila, kaya sila yung nagustuhan ko, no, na alagaan. Pero marami po yung nahihirapan sa atin sa pag-aalaga nitong caladium. At ngayon nga, natag-ulan, talagang sumisibol sila. And ayan, humaambon-ambon na naman kasi dito po sa amin, tuloy-tuloy na po yung pag-ulan, ano. At every hapon, talaga namang nagsisipagbagsakan yung ulan, ano. Minsan malakas, minsan di naman mahina, pero constantly yan na ganyan, ano. So ito'y hudyat na nung tag-ulan, ano. Pero napansin ko naman na talagang itong ating mga caladium ay sobrang gaganda, no. Nung during dry season o yung tag-init, napansin natin may mga nagsabi sa akin, bakit ganyan yung caladium mo, parang stem na lang yung natitira, no. Pero sabi ko naman, hindi ako natatakot at hindi ako kinakabahan dyan, dahil ilang taon ko na ring alaga tong aking mga caladium, at yan yung cycle nila, no, na tuwing sasapit yung ganitong panahon, talagang nagpapalaki na yan ng dahon, nagpapalago ng dahon, at mas lumalabas yung maraming dahon sa kanila, no, nagiging lash. So ngayon ikutin natin, tingnan natin yung mga varieties, tas mamaya damuhan natin, ano, sabay natin yan, kasi pag ganito ring season, yan din yung pagsulpot ng mga tinatawag nating mga IB. Yan, yung mga IB na napaka invasive, no, dito sa ating garden. So ang gagawin natin is, yan, tatanggalin natin sila. Nang sa gayon, yung sustansya po ng ating lupa mas ma-absorb ng ating caladium, at hindi sila mahatian nitong mga damo na tinatawag, ano. So ayan, makikita nyo na napakarami nating mga damo dyan, ano, na talagang nagkalat. So yan, tanggalin natin yan. Actually, dun sa mga nakasubaybay sa akin, nakita nyo po yung ginawa natin, ano, na before magtag-ulan, talagang iniligtas natin yung mga bulb na nasa ilalim, ano, sa pamagitan po nung pagre-repat sa kanila. Kasi po minsan kahit po yan natutulog, hindi magigising yan pag walang araw at tubig, no, na balancing binibigay. Kaya po nung nakaraan, ginawa na natin ang paraan, tayo na mismo yung nagtanggal. So ayan, bumubuhos na naman yung ulan, aabutan na tayo, pero anyways, okay lang yan, maliligo na lang tayo sa ulan, ano. Napansin ko po na after ng tag-init, yan din po yung panahon na yung bulb niya ay dumami na sa ilalim. Kapag dumadami yung bulb sa ilalim, mas marami po yung sumusuloy. Kasi nung nagtanggal po tayo nito, nung mga bulb dun sa ilalim ng lupa, napansin po namin sa pagtanggal namin sa isang paso, napakaraming bulb na
namuo ano. So maliliit yung iba at yung iba naman malalaki. So may nakikita tayong malalaking bulb. Kung napapansin nyo, may mga malalaking dahon tayo. Yan po ang tubo niyan dun sa mga malalaking bulb. Yung maliliit naman po, ang tubo niyan, kung maliit pa rin po yung bulb, ano, katulad nito, maliit yung tubo, maliit yung bulb niya, maliit yung dahon, suloy. So, tanggalan muna natin. Ito naman, itong isa na to, feeling ko meron yan sa ilalim, no? At yan, magtatanggal tayo, no? Magtatanggal. And even yung mga dahon na tuyo, tanggalin nyo na rin kasi minsan naman, ang tendency kasi dyan, yung ganyan, no? Parang naglulusaw yung dahon. Kapag nalagay yan doon sa another leaves, masisira yung mapapaglagyan, ano? So, better na tanggalin nyo na para nang sa gayon, mas makapag-concentrate pa doon sa mga mas liit na leaves, ano, mapapalaki yan. Ang dami nating variety dito ng mga caladium mo. Tingnan nyo yan. Lumabas. Dati wala yung mga doblicara na yan, ano? Pero ngayon, dami. And ayan. So eto, tingnan niyo yung ivy na yan, yung sinasabi ko na pag ito sobrang laki na at hindi nyo pa rin natanggal, grabe yung pagkalat niyan. Yung mga ivy yan, yung mga parang, kita nyo, haba niyan kung saan saan na yan pupunta. At mantras lumalaki yung ugat niyan, masama yan do sa tinubuan na plants dahil mas magagalaw pa po yung roots, ano. So nagkakaroon pa ng plant shock na tinatawag. So ayan. And ganda nitong isa na to, oh, grabe. Kapal nung dahon, meron pang mga maliliit dun sa ilalim, no? Ganda. Diba? Ang ganda niyang isa na yan. So yan. Tingin, magtanggal pa tayo. Mabilis talagang dumami ang mga damo kapag tag-ulan. Tandaan nyo yan, ha. Napakabilis dumami. And kapag dumami yan, grabe, ang hirap. Ito pa, meron dito pansit-pansitan. Dito madalas tubuan ng pansit-pansitan. Ang gagawin ko, itabi ko muna yan kasi yan, ginagamit naman natin, ginagawa natin tsaa, no? Pero somehow, yan, tingnan natin kung ano pa yung makukuha nating mga damo dito. Ayan, sinasabi ko sa inyo, tanggalin nyo na. Kasi minsan, tingnan mo, mauudot pa yung pagsibol ng iba. Kapag meron yan, kahati, ano. Anyways, that's the case. Itanggalin na natin. O, tingnan nyo, kung makaikot tong mga ivy, parang, dami. Ganda ng isa na to. Paganda ng variety na to, white and pink, and meron pang iba, no? Dami. So nakaka-enjoy din magdamo, parang exercise na rin kasi para kang nagyuyuko-yuko yan, parang kapag exercise ka na rin kapag tatanggal ka ng damo. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi lang minsan isang araw ang tinatagal ko dito. Pero inuunti-unti ko lang. Ang dami nitong sumibol, oh, look. Ito parang ito yung maliliit na bulb. Kasi may nakita kami na parang sobrang liliit ng mga bulb nila. At minsan yung mga maliliit na bulb po na yon, hindi natin napapansin, nahahalo na dun sa lupa. Kaya minsan kapag halimbawa yung isang pot natin, tinanggalan natin lupa, akala natin puro lupa lang yon dahil hindi naman masyadong kita yung bulb dahil nga sa sobrang liit nun. Pero napansin ko na tinutubuan, kaya minsan makikita natin parang may mga ligaw na halaman, no, na talagang yan, mapapansin kayo sa mga paso. Iyon po galing dun sa ating mga pots na yan, na pinagmulan nitong mga caladium. So ingat-ingat lang kasi baka ang makabunot natin yung mga hindi damo. Grabe, oh, napakakapal na nung ating mga ang ganda rin itong isa na to, oh, look, napakaganda.
And yan yung talagang papasaya sa akin minsan. Kaya minsan, kita nyo, dito ako nagba-background kasi mentras makulay yung garden, masayang tingnan. And gusto kong maka-attract ng positibo dun sa mga manunood sa atin, ano? Kaya naman, yan yung ating bina-background lagi. Parang piyestang piyesta yung ating kapaligiran. And ayan, nalinis na natin yung iba. Tinira ko yung mga pansit-pansitan kasi sa ibang araw kukuha tayo niyan, ano. At yan, tingnan natin. Grabe, dami. And yan, patuloy pa rin po yung mga yan, gaganda yung mga kalidium nyo kapag ginanyan nyo, no, tinanggalan nyo, kasi yan naman yung cycle nyan talaga. Mas kakapal pa. Ito, nakita nyo na nung mga last nating pakita dito na maliliit yung mga stem, tapos parang mga nakaganon lang sila ang unti-unti. Ngayon sobrang kapal na, no. At yan, ganyan po pag tag-ulan na, no. Kaya yung mga nag-aalaga ng kalidium na nahihirapan, talagang ganun po. Meron times na mawawala sila, pero make sure lang po na meron kasi yung isang lugar na magiging sanctuary nila, no, habang nagpapaganda sila. Kasi minsan kung kalat-kalat yung halaman or nalagay na sa ibang lupa, yan, hindi nyo na mapapansin. Pero kung meron kayong isang lugar sa garden na paglalagyan nyo ng kalidium, yan, madedetermine nyo yung mga lupa na talagang pinagtaniman nila. Ako nga po dito, hindi maiwasan na minsan nahalo sa lupa, sa ibang ginagamit yung ibang soil na pinanggalingan dito sa kalidium, sa ibang plants. Kaya minsan makikita natin may sumusuloy, no. At ang ginagawa ko is tinatanggal ko po yung mga naliligaw na halaman. Dito ko sila sinasama sa aking kalidium walk, ano. At para mas maganda, no, at sama-sama yung mga varieties natin ng mga kalidium. And ayan, tingnan nyo naman yung ating kalidium na talaga namang gumanda na, no, sa pagdaan ng panahon. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog. At kayo ba may mga kalidium din sa inyong mga tahanan? Ayan, kumukulog pa at pumapatak na po yung ulan, ano. At sabi ko sa inyo, ang kalidium sa tag-ulan ay napakaganda at talagang sumusuloy sila at nagiging lush, no. At I hope nabusog yung mga mata nyo sa ganda ng ating mga halaman. And thank you so much sa inyong panonood, sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po gantong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search nyo lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MD. Sir Hermie Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!